Hello, Hi. isang nakakaantok na oras sa bawat isa. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, andito po tayo sa panghuling Sabado ng buwan ng Marso at 30. Sabi po dito sa isang aralin, ayon po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 19, versikulo 31 hanggang 42. Ang mga Hudyo nga, sapagkat may paghahanda upang ang katawan ay huwag mangatira sa krus sa Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na iyon, ay hiniling nila kay Pilato na mga umog ang kanilang mga hita at upang sila'y mga kaalis doon. Dito po, kung ang ating dakilang Panginoon sa panahon ngayon, ipinagdiriwang natin ang tinatawag na mahal na araw na nagtatapos sa araw ng Biyernes. Ay, saga na. Na tayo po dito sa ibabaw ng sanglibutan, bagamat iba-iba ang mga sikta, iba-iba ang mga grupong kinaaaniban, iba-iba ang pananampalataya, pero po, pare-parehas lang po ang ginagawa. Ang iba'y nagre-ritual, o kaya ang iba'y may sinakulo, ang iba'y may nagpuposisyon, pero ang mahalaga po doon, sa ating pagkatao, inilalagay natin ang ating sarili na nagpapahalaga tayo sa ating dakilang Panginoon, na siya po inalay niya ang kanyang sarili. Kaya po, dapat ang mangyari kung Biyernes, palagay natin Biyernes, namatay ang ating dakilang Panginoon. Dapat yung kasunod na araw, yung Sabat, hindi naabutin ang kanyang katawan doon sa krus. Kaya po, dahil yun po ay isang araw o dakilang araw na kinakailangan mangyari, sabi nito, hiniling nila kay Pilato na mga umog ang kanilang mga hita at upang sila'y mga kaalis doon. Dahil po, yung lugar ng Golgota, tatlo po kasi yung nandun. Isa sa gitna, ang ating dakilang Panginoon. Isa sa kaliwa, yung tulisan, at isa sa kanan. Pero po, dahil nga po na ang mga tao, kumbaga, may gumawa sila ng isang kahilingan kay Pilato. Dahil nasa pananasiwa ni Pilato, kung bakit ipinapako ang 3 yaon. Ang ginawa po, parang kumuha sila ng panghampas. Yung 2 tulisan sa kaliwa at yung isa nasa kanan, kumbaga parang hinampas nila yung mga buto. Yung mga tuhod, para mabasag yung mga buto. O kaya, inumo ang kanilang mga buto. At sabi, ngunit nagpagsiparoon sila kay Jesus at makitang siya'y patay na, ay hindi nila inumog ang kanilang mga hita. Gayon may pinalagpasan ang kanyang tagiliran ng isang sibat, ng isa sa mga kawal at pagtaka lumabas ang dugo at tubig. Ibig sabihin, nung makita yung tulisan, isa sa kaliwa at isa sa kanan na pinagpakuan ng ating dakilang Panginoon, binasag yung mga buto o kaya inumog. Pero pag dating nila sa harapan ng ating dakilang Panginoon, na nakitang lupay-pay na o kaya patay na siya, hindi na po nila inumog ang mga buto ng ating dakilang Panginoon. Kundi dahil sila nga ay kawal, ng mga panahon, ang kawal ay ginagamit nila sibat. Tinusok nila yung gawing tagiliran ng ating dakilang Panginoon. At may lumabas na tubig at dugo. Ito na yung pinakabuhay. Kung papaano ang tao ay natubos
Dahil po yung dugo na bumuhos doon sa krus. At meron pa nga isang natalsikan doon na gumaling sa pamamagitan ng dugo na tumalsik mula doon sa tinusok ng kawal. Kaya po, kung ang pagtubos sa pamamagitan ng dugo na ginagawa noong unang panahon at sa pangalawa, dugo rin ang ipinagtubos, pero hindi na hayop, kundi tao, at pinakamamahal pang buktong na anak ng Diyos sa makatuwid bagay, si Hesus Kristo. Ito na po yung magpapatawad sa bawat isa sa atin. At ang nakakita ay nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay totoo. At nalalaman niyang siya ay nagsasabi ng totoo upang kayo naman ay magsisampalatay. Ibig sabihin, nagkaroon po ng magandang bunga yung pagtusok na yun. Kaya nga mayroong nagpatotoo na ang kanyang patotoo ay totoo. Ibig sabihin, nasaksihan niya na sa pamamagitan ng dugo na lumabas sa ating dakilang Panginoon, siya po ay gumaling o baka nakatulong pa sa ibang tao o ibang mga kawan na nakapaligid sa ating dakilang Panginoon. Dahil nga, ang pagkakawal na sa pamamahala ng mga Romano, siyempre, kung ano yung nasa taas nila, yun ang sinusunod nila. Kaya nga po, pero meron silang puso. Dahil pagdating nila sa tapat ng ating dakilang Panginoon, hindi nila inumog ang ating dakilang Panginoon, kundi pinatagos na lang sa kanyang tagiliran ang isang sibak. Sapagkat ang mga bagay na ito ay nangyari upang matupad ang kasulatan, ni isa man buto niya'y hindi mababalik. Ibig sabihin, meron din palang propeta na nagsulat patungkol sa ating dakilang Panginoon na hindi mababalik ang kanyang buto. Nangyari po yun nung mga panahon nung lumapit sa kanya ang mga kawal sa harapan ng ating dakilang Panginoon. At sinabi naman ng ibang kasulatan, magsisitingin sila sa kanya na kanyang pinag-ulusanan. Kaya tiningnan nilang maigi kung gaano kadalisay, kung paano kapuro yung ginto o kay yung dugo na lumabas sa tagiliran ng ating dakilang Panginoon. Pinanood nila yun. Yun na yung pinaka-buhay ng pagtubos ng ating dakilang Panginoon. At pagkatapos ng mga bagay na ito'y si Jose na taga-Arimatea, palibas ay alagad ni Jesus, bagaman lihim, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay namanhid kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus at ipahintulot ni Pilato sa kanya. Naparong niya siya at inalis ang kanyang bangkay. Ito pong si Jose na taga-Arimatea. Isa po siyang alagad ng ating dakilang Panginoon. Pero po, takot siya sa mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo po nung mababagsik, na-influensyahan na ng mga Romano. Kaya ginawa niya, dahil kung sa kawal siya lalapit, hindi siya pahintulutan, kung sa Hudyo hindi rin. Dahil nga nasa pangangasiwa ni Pilato, na siya ang naging daan para maipako ang ating dakilang Panginoon. Kumbaga by authority, kay Pilato siya humingi ng authority para makuha o maibaba yung bangkay ng katawan ng ating dakilang Panginoon na nakapako doon sa cross. Siyempre mataas yung cross, gagamitan mo ng hagdan para maibaba yun. Ang mahirap lang doon kasi kung papaanong ibinaon ng husto yung pako doon sa kahoy na pinagpakuan sa ating dakilang Panginoon. At naparoon naman si Nicodemo, yaong naparoon ng una sa kanya ng gabi na may dalang isang pinaghalong mira at mga alo na may mga 100 libra. Ito pong si Nicodemo, ito po yung lumapit sa ating dakilang Panginoon na isa po siyang guro ng kautusan na nagtanong sa kanya kung papaanong
ang tao ay pagharian ng Diyos. Sabi ng ating dakilang Panginoon, kung maalala natin, maliban ng tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya masusumpungan ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kinakailangan pala i-reformat, baguhin ang pagkatao ng isang tao para siya'y mapabilang sa mga tinatawag na anak ng Diyos. Yun na po yung pamamaraan ng bautismo. Hindi sa paglulubog o paglilinis ng laman, kundi isang sumpa o pangako mula sa isang malinis na buhi na walang iba. Inilalagay na natin ang ating